Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 2:30 in the afternoon here in the Philippines at balik tayo sa vlog. Hindi tayo nakapag-vlog ng 2 days kasi 2 days ba? Kasi nasira yung computer ko at ngayon okay na. Patuloy tayo sa pag-vlog at pag-update. May i-update ako tungkol kay General Bantag at itong si Zulueta. Nagsampa na ng charges itong Bucor sa dalawang itong si Bantag at si Zulueta. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ang update balita natin tungkol dito kay General Bantag at Zulueta, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? Sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Thank you very much. And also guys, please consider na i-subscribe ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go. Thank you. And also guys, itong Caveman Coffee, 22% off. Order now sa Shopee guys. Available na yan sa Shopee. Recommended ng Donmar TV yan. Okay? Masarap, mabango. And also itong Victory merch ng Donmar TV. Bili na kayo sa Shopee. Very colorful bilang suporta nyo sa Donmar TV. Thank you. So, ito nga ang Bucor, nagsampa ng charges dito kay General Bantag at itong si Ricardo Zulueta. Nangyari ito noong Biyernes, January 13. Kinasuhan sila. Ito yung balita ng pakita ko yung balita ng UNTV. Yan. Wait. Wait muna guys ha. Ayan. Ito yung binalita ng UNTV. The Bureau of Correction, Bucor, has filed on Friday, January 13, criminal and administrative charges against suspended Director General Bantag and former jail officer Ricardo, Department of Justice. The charges are related to the alleged torture and human rights violation of 2 inmates in New Bilibid. Okay? Yan. Hindi ito fake news, update ito. So ito yung laman ng copy, ng kanilang complaint, Sinabi dito sa complaint, binasa ko ito, na tinorture di umano itong si General Bantag at si Zulueta, itong dalawang inmate na nasa loob ng New Bilibid, sabi dito na naglabag sa batas itong si Zulueta at si General Bantag sa RA 9745 o tinatawag nating the Anti-Torture Act of 2019. Okay? So yan ang isinampa ng Bucor, At dito sa Presidential Decree number 1829 o obstruction of justice. So 2 counts ito kasi 2 tao raw ang tinorture di umano itong si Bantag at si Zulueta. Ang pangalan nila ay si Ronald Usman at itong si Jonathan Escopete o Escopet. Okay? So yan, nag-complain ang Bucor dito. I think ito ay sa pamumuno ni General Katapang, itong concern na ito, itong complaint na ito. Okay? So yan. May panibago na namang complaint dito kay General Bantag at Zulueta. Okay, magre-react tayo dito sa balitang ito, na itong dalawang si General Bantag at si Zulueta na bagong complaint, bagong charges ng Bucor. Ang tanong dito, ano ang masasabi ng taong bayan? Ano ang magiging reaksyon ng taong bayan?
maniniwala ba ang taong bayan dito sa bagong charges na kinumplain dito sa dalawang taong ito, no? Kasi ongoing pa nga yung investigation sa inakusa nila kay Bantag at Zulueta, kay Percy Lapid, no, sa nangyari ni Percy Lapid, may panibago na namang complaint. Okay? So ang sa akin naman, no, I will be the representative sa taong bayan, no? Sa karamihan sa mga comment section, ang tanong kasi sa taong bayan is, bakit ngayon pa nag-complain ang Bucor dito? Bakit ngayon pa nag-complain ang mga inmates, itong si Ronald Usman and Jonathan Escopet? Sino ang nasa likod sa inyo? Sinong tumulong sa inyo para mag-file ng charges against General Bantag at Zulueta? Bakit ngayon lang ito na hot na ang issue dito tungkol kay Percy Lapid? Di ba? Ano ba? Sinakyan nyo lang yung daloy ng ilog dahil para... Ito, tanong lang ha. Sinakyan nyo ba? Kasi alam nyong medyo maraming reklamo ang natanggap dito kay General Bantag at Zulueta. Di ba? So, yan kasi hindi maiiwasan, hindi maialis sa isipan ng taong bayan na baka ito tanim na naman ito, no? Kasi siguro, no, ito yung mga haka-haka siguro wala silang maipakita, wala silang mairepresenta na concrete o malaking ebidensya para itutukoy ni Bantag at Zulueta ang nangyari kay Percy Lapid. Diba? Wala kayong exact na evidence o wala kayong mabigat na ebidensya, kaya todo na lang kayo ng hanap ng ibang kasalanan na merong tinorture itong dalawa. Okay? Yan ang tanong. Nagtatanong kami ha. Hindi namin yan hindi kami nagmamagaling. Yan ay analysis. Yan ba ay ito ba ay another taste of planting of kasalanan na naman? Planting of evidence? So, ewan ko ba? Tanong lang naman ha. Nagtatanong lang. Kasi parang sa mata ng taong bayan, it's very corny. Corny na talaga yung mga ganito. Okay? One step at a time. Imbestigahan muna natin yung kay Percy Lapid. Okay? O is this ang tanong kasi, may kinalalaman ba si SOG Remulla dito sa complaint na ito ng Secretary of the Department of Justice? Yan ang tanong. O baka frame, ano na naman ito? Baka lang may underground na pinag-usapan na talagang gagawin ang lahat para masiraan itong si General Bantag and also to this Zulueta. Kasi hindi sila makahanap siguro ng mabigat na ebidensya sa nangyari kay Percy Lapid Para ito ba ay ito again is tanong kay Remulla. Ito ba ay ginagawa ninyo or is Remulla involved this? Ito ay ano lang analysis lang na pwedeng gawin. I might be wrong, I might be correct, but baka ginagawa ito para malayo ito sa scene na may kinalaman si Remulla sa nangyari kay Percy Lapid. Kasi posibleng maging suspect yang si Remulla tungkol kay Percy Lapid. Posible kung may ebidensya man. Kasi again, lagi ko itong sinasabi sa vlog ko.
mas matindi yung banat ni Percy Lapid tungkol kay Remulla nung panahon ay buhay pa itong si Percy Lapid, no? So kaya ngayon ang taong bayan, mga vloggers, no, hindi maialis sa kanilang isipan na itong si Remulla ay pwedeng mastermind dito sa Percy Lapid. Analysis yan ng mga vloggers, ng mga political analyst o yung sa taong bayan. Okay? Pwede tayong magkamali, pwede tayong tama, no? Kasi dapat yang imbestigahan. Kinagawa nila ngayon, kinasuhan ng mga charges itong si Bantag at si Zulueta para makalimutan na itong si Percy Lapid ay binabanatan rin itong si Remulla. Ganun ba ang ipalabas dito? Parang ganun kasi ang unang mindset, maging unang mindset ng mindset bang tawag doon? Maging unang ma-think ng taong bayan, political analyst at sa mga vloggers. I hope it's not that way. Okay? So, ito ay isang analysis lamang natin na nakapagtataka bakit todo ang pagkaso nila dito, charges dito kay General Bantag at Zulueta. Ngayon, hihintayin natin ang response dito kay General Bantag, no? At sa lawyer nitong si Zulueta, kasi most especially ang lawyer ni Zulueta lang naman ang posibleng kumausap sa media, no? Kung ano ang kanilang reaksyon tungkol dito sa bagong charges. Okay? So, yan. Remulla, tanong lang yan. Are you behind this tanong lang ito, ha? Are you behind this Bucor na nagsampa ng charges? Katapang, are you behind with this also? Tanong lang yan ng taong bayan. Okay? So, hindi natin mapipilit ang taong bayan na hindi natin maialis sa kanilang isipan na parang sabi nila na pinipersonal na talaga ang issue na ito. Nagsimula kasi ito sa kay Remulla noong binanatan niya itong si Bantag na may matrix na sila na ito raw si Bantag ay mastermind sa Percy Lapid. Nag-ugat kasi doon na ikinigalit nitong si General Bantag. At ngayon, may lumabas na video na mas binanatan ka pala ni Percy Lapid, itong si Remulla, bigla nang parang bumaliktad ang paniniwala ng taong bayan. Kaya ngayon ginagawa nyo ito kay General Bantag. Di ba? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa inyong analysis. Hindi tayo nagmamagaling rito, kundi analysis lang ito. Pwede tayong magkamali, pwede tayong tama. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa vlog natin ngayon. React, comment kayo para babasahin natin yan. At don't forget na i-like at i-share itong ating update ngayon para kakalat ito sa taong bayan sa Facebook at sa YouTube. And also guys, don't forget na i-follow at i-subscribe ang Facebook at YouTube natin para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Have a great day. See you in my next video. God bless everyone.